kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Jopay. Sa wakas, naibenta rin natin yung mga uling sa palengke. Beruin mo, 2 bundok at 3 ilog ang tinawid natin para lamang makarating dito sa kabayanan. Itay, nagugutom na po ako. Ay, sige. Tara't pumunta tayo dun sa kalapit na bakery para bumili ng makakain. Tara. Oh, ayan. Tingnan mo, anong tinapay ang gusto mong kainin? Ito pong ensaymada. Ali, isang ensaymada. At saka isa rin ito, ano? Tsaka 2 soft drinks. Sige po, sandali lang. Ate! Pabili rin po! 2 po nitong pandikoko. Ay, saan lang punta mo? Bakit nakasuot ka ng ganyan? Papasok ako sa school. School? Oh, Ano pong ginagawa niya dun? nag-aaral. Bakit kailangan mong mag-aral? Sabi ni Mama, kailangan daw mag-aaral para matupad ko yung mga pangarap ko. Ganun ba yun? Ikaw, nag-aaral ka ba? Hindi. Japay, ito na yung ensaymada at soft drinks mo. At tara, kailangan na tayo sa ating sityo bago pa lumubog ang araw. Sige po, Tay. Jopay, anak. Ito yung niluto kong pastil. Binalot ko na sa dahon ng saging para makain mo habang naglalakad ka papuntang eskwelahan. Salamat po, Nay. Sigurado po akong hindi ko mapapansin ang pagod sa sarap ng niluto niyo. Pero anak, palagi ka mag-iingat ha. Lalo na't 3:00 pa lang na madaling araw ngayon. Nagkalat pa rin ang mga mababangis na hayop sa paligid. Huwag po kayong mag-alala. Palagi naman po akong may dalang kawayan na may tusok sa dulo. Sakaling lusubin ako ng mababangis na hayop, maipagtatanggol ko po ang aking sarili. Ay, Alis na agad yung anak mo. Opo, Tay. 6:00 po ng umagang pasok ko. 3 oras po ang lakaran mula dito hanggang sa eskwelahan namin. 2 bundok at 3 ilog ang kailangan niyang tawirin para lamang makapag-aral. Bakit naman kasi kailangan pa niya mag-aral? Bakit hindi na lang siya tumulong sa atin sa paghahanap buhay? Tumutulong naman siya sa atin. At saka, hayaan na natin ang anak mo sa pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Pag nakatapos po ako ng pag-aaral, makakahanap po ako ng mas magandang trabaho at malaki po ang maitutulong ko sa pamilya. Hindi matutupad yung pangarap mo. Sa lugar natin, ni isa, walang nakatapos ng pag-aaral. Ang importante lang, marunong ka magtrabaho at dumiskarte. Mabubuhay ka na. O, siya. Sige na, Jopay. Umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa pagpasok. Sige po, Nay. Tay, aalis na po ako. Class, si Rizal ay merong 2 nobelang sinulat. Ito ay... Noliver Panger! At El Filibusterismo! Tama kayo. Jopay, halos kalahating oras ka nang late sa klase ko ah. Teacher Bert, pasensya na po. Hindi na po mauulit.
Sa susunod, agahan ko po pag alis sa bahay. Pagod na pagod ka. Pumunta ka muna doon sa upuan mo at magpahinga ka. Opo, Teacher Bert. Oh, Jopay, bakit hindi ka pa nagre-recess? Wala ka bang baon? Nakain ko na po yung baon ko habang naglalakad papasok sa eskwelahan kanina. Nabalitaan ko nga na 2 bundok at 3 ilog ang tinatawid mo kada araw makarating lang dito. Alam mo, Jopay, natutuwa ako sa'yo. Kasi kahit mahirap makapunta dito, tinitiis mo para makapag-aral ka. Ay siya nga pala, dinalang kita ng pagkain. Mas magandang may laman ng sikmura para madali mong matutunan ng lessons natin. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap mong makatapos ng pag-aaral. Balang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Ginabi na ako ng uwi. Lakas kasi ng ulan kanina. Hindi tuloy ako makadaan. Masyadong maputik yung mga bundok at mabibilis ang agos ng tubig dun sa 3 ilog. Kailangan ko patuloy magpatila. Nandito na ako sa tapat ng barong-barong namin. Bakit kaya madilim? Walang tao. Jopay! Ay, Ako, mabutit dumating ka na. Mang Ramon! Alam niyo po ba kung nasaan sina Inay at Itay? Yun nga sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang nanay mo natagpuan ng tatay mo na nakahandusay sa loob ng bahay nyo. Ha? Ayun, kasama sina kumparing Ingo at Manoy. Dadalhin nilang nanay mo sa ospital sa Kabayanan. Ano po? Oo. Ay, Diyos ko! Ang Inay! Kumusta na kaya si Inay? Diyos ko po, huwag niyo sana siyang pabayaan. Sana iligtas niyo po siya. Ay, eto na pala si Itay at mga lalaking kapitbahay namin. Buhat-buhat nila si Inay na nakaupo sa itinaling kumot sa kawayan. Anak, narito na kami. Nay! Ay, salamat sa Diyos! Buhay kayo! Japay, Nay! anak, Hirap ang nanay mo na makapagsalita bukod sa paralisado ang kanang paa niya dahil sa stroke. Ganun po ba? Mga kasama, tulungan niyo akong ibabasa at paupuin dito sa upuang kawayan. Alalayan niyo lang. Ayan. huwag kang mag-alala, anak. Nay! Gagaling din ako. Ayan. Naubos niyo na po yung niluto kong lugaw para sa inyo, Nay. Nabusog po ba kayo? Salamat, anak. Pasensya ka na kung nahihirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Wala po yun. Mabuti naman at inaalagaan mo nanay mo. Anak, siya nga pala. Po. Huminto ka muna sa pag-aaral. Ano po? Walang mag-aalaga sa nanay mo. Nasa trabaho ako pag-araw. Tayong 3 lang naman ang nandito sa bahay. Huminto ka na sa pag-aaral para makatulong ka sa nanay mo. Sige po. Bukas pupunta ako ng eskwelahan para magpaalam kay Teacher Bert. Teacher Bert, titigil na po ako sa pag-aaral para maalagaan ko po ang nanay ko na may sakit. Ganun ba? Nakakalungkot naman, Jopay. Nakakapanghinayang. Dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong klase. Pero naiintindihan ko kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po. Dahil
naging mabuti po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Teacher Bert. Ako rin, Jopay. Mamimiss din kita. Kung mapagdesisyonan mong bumalik ulit sa pag-aaral, lumapit ka lang sa akin. Tatanggapin kita ulit sa klase ko. Ayan. Nay, naigagalaw nyo na yung kanang paa nyo. Tsaka bumabalik na rin sa normal ang inyong bibig. Nawawala na po yung iwi. Dahil yan sa pag-aalaga mo sa akin ng ilang buwan, nagpapasalamat ako sa iyo at sa Diyos kasi nadugtungan ang buhay ko. Konting panahon na lang at makakalakad na uli kayo. Oh, anak. Tay, Eto, nakabili na ako ng gamot ng nanay mo. ay, pagod na pagod kayo, Tay. Magpahinga po muna kayo. Inutang ko yan sa kaibigan ko doon sa Kabayanan. Sabi ko babayaran ko siya pag nakabenta ulit tayo ng uling. Pero Berto, malaki na ang utang natin sa mga kapitbahay at kakilala natin. Uy. Hindi na natin mababayaran lahat yun. Ako na ang bahala doon. Hahanap ako ng paraan. Si Jopay baka pwedeng makatulong sa'yo. Uy, sino mag-aalaga sa'yo kapag nagtrabaho si Jopay? Naigagalaw ko ng mga paa ko. At bumalik na sa normal lang ang pagsasalita ko. Makakaya ko na ulit mag-isa dito sa bahay. Uy, ano Jopay? Kaya mo bang maguling? Sige po. Tutulong po ulit ako sa inyo sa pag-uuling. Pero susubukan ko rin po maghanap ng trabaho sa Kabayanan para medyo malaki po yung sasahurin ko. Ano naman trabaho ang papasukin mo kung sakali? Kasambahay po. Ang sipag mong maglinis, Jopay. Maayos at pulido din ang gawa mo. Gusto ko yan. Salamat po, Ma'am Gina. Anyway, eto palang sahod mo para sa buwang ito. Ay, Ma'am. Sobra po yung pasahod niyo sa akin. Talagang sinobrahan ko na. Tutal, masipag ka naman at mapagkakatiwalaan. At saka para makatulong na rin yan sa pamilya mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Ang eskwelahang pagmamayari naming mag-anak. Binuo ito ng aking mga magulang na kilalang pioneers of education sa lugar natin. Anyway, we offer basic education from kinder to junior high school. But last year, nag-open na rin kami for senior high school. Ang laki po ng school ninyo, Ma'am Gina. At maraming mga estudyante. Buti pa po sila. Nag-aaral. Gusto mo bang bumalik ulit sa pag-aaral? Opo. Pangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makahanap po ako ng magandang trabaho at umasenso ang buhay ng aming pamilya. Alam mo, Jopay, sa 7 buwan mong pagsisilbi sa akin, tinuring na kitang parang tunay na anak. Handa akong suportahan ang mga pangarap mo. Talaga po, Ma'am Gina? Oo, pag-aaralin kita hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Basta ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka mabuti at hindi mo sasayangin ang opportunity na ibibigay ko sa'yo. Opo. Pangako po. Hindi ko po sasayangin ang mga pagkakataong ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat po. Sinong inaabangan mo? Ay, syempre ang anak natin. Ngayon daw siya uuwi. Ay, ayan na siya! Ayan na si Jopay Berto! Tay! Jopay! Anak! Nandito na po ako! Anak! Anak, ano? Kumusta ka na? Ay, eto po. Ayos
Ayos naman po ako. Kayo po ni Itay. Oo, huwag kang mag-alala sa amin ng nanay mo. Maayos naman kami dito. Buti naman at bumisita ka uli dito. Namiss ka namin. Namiss ko rin po kayo. Oh, Ay, ang anak ko. meron pala akong papakita sa inyo. Ito po pala yung report card ko at saka medal. Top 1 po ako sa klase ngayong 4th quarter. Talaga, anak? Naku, magandang balita yan. Napakatalino mo talaga, Jopay. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Tama. Ito rin po pala yung perang sinahod ko kay Ma'am Gina. Ha? Obo. Ang laking halaga nito, anak. Sobra-sobra po yan sa pagkain at mga gamot ninyo. Maraming salamat, anak. Malaking tulong mo sa amin ito. Oy, isa nga pala. Nag-usap na kami ng nanay mo tungkol sa pag-aaral mo. Oo nga. Ibinibigay ko na sa iyo ang buong suporta ko. Pasensyahan mo na rin ako kung hindi kita sinuportahan dati. Basta kung kailangan mong tulong, nandito lang kami ng nanay mo, ha? Lumapit ka lang sa amin. Opo, Itay. Salamat po sa inyo ni Inay. Pangako, isasama ko po kayo sa pag-asenso ko. Bahalang araw. Masaya ako dahil sa wakas, nakuha ko na rin ang buong suporta ng aking mga magulang sa pag-abot ko sa aking mga pangarap. Sa kasalukuyan, nasa grade 11 na po ako at isang honor student. Oo, malayo pa ang aking lalakbayin para tuluyan kong maabot ang aking pangarap. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa dahil alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Darating ang araw, aasenso din kami ng pamilya ko. Ako si Jopay, ito ang aking buhay. Mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Leonel Benjamin, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nalsenga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaking nagligtas ng kanyang kapwa. Siya ay si Abel. Matagal na magkaibigan ang mga magulang namin ni Nardo. Kaya naman naging magkaibigan din kami. Subalit ang pagkakaibigan yon ng mga magulang namin ay biglang nagwakas. Nardo, nakikiramay kami ni Inay. Pakiusap. Huwag kang magalit sa amin ni Abel. Napakasakit ho, Aling Ilyang. Bakit kailangan mangyari ito sa atin lahat? Hindi namin gustong nangyari. At sumukon sa mga pulis si Itay. Ano ang ginagawa niyo rito? Mga walang ya! Nay, uminahon ho kayo. Atang, naparito kami upang makilamay. Alam po namin masakit ang nangyari, Aling Atang. At nasasaktan din po kami. Hindi namin kailangan na makikiramay niyo! Umalis kayo dito! Atang, Umalis kayo, pamilyang kriminal! Nay! Ano pong plano nyo ngayon? Wala nagbabago sa dati kong sinabi. Mabubulok sa bilangguan si Carding. At ikaw, Nardo, ha?
Ayoko na makikipagkaibigan ka pa kay Abel. Nay, parang magkapatid na po ang turingan namin ni Abel. Dapat ka magalit sa kanya! Isumpa mo sila! Dahil ang ama niya ang pumatay sa tatay mo! Huwag mo kalilimutan yan! Pero hindi naman po yung kasalanan ni na Abel at Aling Ibyang. Huwag mo sila ipagtanggol! Maawa ka sa sinabi ng ama mo! Sundin mo ang mga sinabi ko! Malungkot ka na naman, Abel. Nasa lubong ko kanina si Aling Atang. At tulad ng dati, pinagsisigawan niya ako at tinawag na pamilyang kriminal. Hindi ko naman masisisi si Atang na magalit. Talagang masakit ang mamatayan ng asawa. Pero sana makita niyang katotohanan at matanggap niya yun nang maluwag sa kanyang kalooban. Pati po si Nardo, pinaiwas na rin niya sa akin. Kaya nga po sa text na lang po kami nakakabalitaan. Anak, kahit ilang beses ka pang ipahiya ni Atang, sana wag mo siyang papatulan, ha? Maging mahinahon kang lagi. Sige lang, Digboy. Inom lang, ako bahala, ha? Sige, inom lang. Okay ka talaga, Bobit, ha? Oy, Bobit, Oh. Abel nga pala, oh. Paparating! Ay, Yan na! sandali, tawagin ko, ha? Oh, Iingan natin ang pantoma. sige. Oh. Abel, sandali lang. Ha? Bakit, Bobet? Saluhan mo naman kami dito. Tama! Pasensya na. Uma ka muna. Namang hindi ako mainom, di ba? Minom ka kahit konti lang. Ngayon, pag nakainom ka na, at talagang ayaw mo kaming samahan, dahil mahina ka, at di mag-iwan ka lang ng perang pangtoma namin. Di ba, Bobet? Tama. Pasensya na. Talagang hindi maaari eh. Ba, pambira, yabang mo naman. Kung mas nakakaala mo, linis mo, ah. Maraming nagagawang masama ang tao kapag nasa espiritu na ng alak. Tulad ng pagkakapatay ng tatay mo? Sa tatay ni Nardo? Ano bang sobrang idiintik, boy? Ikaw naman, oh. Nakakapalas itong si Abel eh. Kung kumilos akala mo, walang kasalanan. Wala akong alam na kasalanan ko sa Inotic Boy. Meron! Kriminal ka! Di ba kung ano ang puno, siya din ang bunga? Kriminal ang tatay mo, kaya ganun ka rin. Bahala kayong magtawa. Pero alis na ako. Ay, sandali lang sabi. Dato, bakit mo binasag ang bote ng alak? Bakit? Dahil ito ang tatapos sa kayabangan mo. Naku! Anong balak mong gawin kay Abel? Bobet? Si Kapitana. Papatayin mo? Sa pamamagitan ng basag na bote na yan? Hindi po, Kapitana. Binibiro ko lang si Abel. Huwag ka nang magsinungaling. Kanina pa kami nasa paligid ng mga kasama kong tanod. At narinig namin ang lahat ng sinabi mo. Hoy, kayong dalawa, ha? Ayokong gagalawin ninyo si Abel. Tahimik na tao yan. Walang ginagawang masama sa inyo. Kapag may masamang mangyari sa kanya, kayong malalagot sa akin. Kapitana naman, oh. At tigilan nyo rin ang pangahamak ng kapwa. Kapitana. Para walang gulo dito sa ating barangay. Bobit, napahiya tayo kanina. Nakakuha kasi ng kakampi ang Abel na yun, eh. Dahil kay Kapitana, ha? Napigil yung gusto kong gawin sa kanya. Pero may araw din sa akin ang Abel na yun. Ako, Bobit, huwag kang rumesba. Bakit? Dali, baka ipabugbog tayo ni Kapitana. Iba pa naman magsalita yun eh, talagang ginagawa.
Nardo, kumusta na si Aling Atang? Yun, nangangayayat na. Madalas pa rin malungkot. Galit pa rin sa inyong lahat. Ikaw, Tol. Galit ka pa ba? Aminin ko, masakit pa rin sa akin ang nangyari sa tatay ko. Isipin pang namatay siya sa kamay ng kanyang kaibigan. Na tatay mo naman. Pero maliwanag ang sabi ng mga nakakakita eh. Aksidente nangyari. Pareho na silang lasing at nagkapikunan. Nagagawan sila sa patalim na dala ni Itay. At sa pag-aagawang yun, siya ang nasaksak. Na siya nang ikinamatay. Kahit masakit, agap kong katotohanan yun. Maraming salamat, Nardo. Sana dumating din ang panahon na matanggap din yun ng nanay mo. Eto na, walang iya. Paparating na. Sabi ko na dito siya dadaan sa madilim na eskinita pa uwi sa kanila. Dahil mas madali ang dahang ito. Lagot ka ngayon sa akin, Abel. Abel! Bobet? Sandali nga! Bobet! Ano kailangan mo? Masyado ako napahiya nung huli tayo magkita Kinampihan ka ni Kapitana. Kaya ngayon, maniningil ako ng utang. Bobet, ayoko ng gulo. Pakiusap, tigilan mo ito. Titigil lang ako, ha? Kapag nakaganti na ako, anak ng kriminal! Ha? Ano? Ha? Bobet, tumigil ka na. Tigil? Huwag mong piliting patulan. Gano'n, ha? Mayabang ka talaga! Ano? Ano? Talagang pinipilit mo ko! Kaya pala gabi ka nang umuwi at may pasa ka pa kanina. Iniwan ko po siyang hindi makagulapay dun sa eskinita. Pero sinabi ko sana sa lubong kong tauhan ni Kapitana na tulungan nilang makauwi si Bobet. Anak, maging mahinahon ka sana. Ayoko mapahama ka. Tulad ng iyong ama. Hayaan nyo, Nay. Hindi na po mauulit yun. Mga kapitbahay! May tulong kila Aling Atang! Ano yun? Narinig nyo, Nay. Ay, sunog daw kinakaling atang. Kailangan tulungan ko siya. Teka po na. Wala ako dun senado eh. Nabanggit niya sa akin na magkita kami kanina. At may sakit din si Aling Atang. Kaya tutulungan ko siya. Tulungan niyo ako! Hindi ako pakalabas sa ay! Abel! Narito ka! Liligtas kita kayo. Halika. Bago patuloy ang matupong itong bahay niyo. Wala na tayo bahay, Nardo! Wala na! Nahihayaan nyo na po yun. May tatayo po natin yun. Ang mahalaga, buhay po kayo. Dahil sa pagkakasakit ko, wala akong nailigtas sa gamit. Paano na tayo ngayon? Atang,
Handa ka rin tulungan kayang makabangon. Siya nga po, Aling Atang. Uy, maluwag naman itong bahay namin. Lumito na muna kayo. Habang hindi pa naiaayos na muli ang inyong bahay. Gagawin niyo yun. Sa kabila ng mga masasakit kong sinabi sa inyo. Nasaktan ka. Nawala ng asawa. Kaya hindi kita sinisisi. Pero para sa akin, hindi na pagbago ng pangyayaring yon ang pagiging magkaibigan natin. Ibig. Kaya hayaan po ninyong tulungan namin kayo. Salamat, Abel. Iniligtas mo na si Inay. Ngayon, tutulungan niyo pa kami. Pare-parehas lang naman tayo nasaktan. Kaya parehas din nating pagalingin ang ating mga sugat. Dahil sa pangyayaring yun, muling nanumbalik ang pagkakaibigan ni Inay at Aling Atang. At ganoon din naman kami ni Nardo. At nabawasan na rin ang mga taong mahahamak sa akin dahil sa kasalanan ni Itay. Ako po si Abel at ito ang aking buhay. Kung magiging mahinahon lamang ang mga tao at iwawaksi ang puot at gantihan, magiging mapayapa ang ating kapaligiran. Managsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Fidel Benabin, Susan Robles, Julie Legaspi, Susana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Abel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig natin ang kasaysayan ng isang lalaking nanindigan para sa kanyang paniniwala. Siya ay si Aaron. Isa akong abogado, ngunit marami kong pinagdaanan bago ko naabot ang pangarap kong ito. At kahit na nasa mga kamay ko na ito, dumating ang pagkakataon na muntik na itong mabahiran ng dungis. Oh, Kuya Aaron, anong masasabi mo sa hipag ko? Ganda niya, di ba? Maganda nga. Balikbayan yun. 7 years na nagtrabaho sa Australia. At higit sa lahat, no boyfriend. Napaka-ideal pala ng hipag mo, Ate Cherry, ha? Wala bang photocopy nun? Hoy, nako, Eddie. Patatagin mo muna ang kalagayan mo. At saka ka maghanap na magiging nobya. Eh, 5 ka pa lang naman. Eh, si Ate Cherry nga 24 pa lang noon nung nag-asawa na. At saka graduate na naman ako, Nay. At may trabaho na rin po. Kasi nga naman po, Nay. Hayaan nyo na magka-girlfriend itong bunso nyo. Tama. Hoy, Kuya Ero, tama si Inay. Hindi pa dapat magka-girlfriend si Eddie. Oo nga. Baka mag-asawa na yan eh. Ikaw ang dapat mauna, Aaron. Dahil 32 ka na. At mayroon ka na maayos na kalagayan sa buhay. Tama! Kaya nga, pinapakilala ko na nga sa hipag ko. Ay, naku, sabi ko na nga ba't yan na naman ang pag-uusapan natin eh. Cherry, Nay, wala pa sa isip kong pag-asawa. Bakit ba minamadali niyo ako? Anak, kay Cherry, 2 na ang apo ko. Oo nga. Eh, syempre, gusto ko namang makita at makarga magiging apo ko sa'yo. Aba, Kuya, sayang kung tatandang binata ka. Ayaw namin mangyari yun. Kaya huwag mong ibuhos sa pagiging abogado mo ang lahat ng iyong panahon. Sabi ko na kinulit ka na naman ni na Aling Marta tungkol sa pag-aasawa mo. Kaya ka na kasi mangot. Ewan ko ba sa kanila kung bakit nila ako minamadali. Eh, dito nga lang sa mga kliyente ko, kulang na ang panahon ko eh. O paano pa ako mag-aasawa? Ay,
Ibig mo sabihin, wala kang balak mag-asawa? Wala kang babaeng nagugustuhan? Talagang wala pa, Rich. Hindi naman dapat madaliin ang bagay na yun, di ba? Tama lang ako, tulad mo. Kahit department manager ka na ng office nyo, wala ka pa rin boyfriend. Kasi nga, hindi ka nagmamadali, di ba? Ha? Hmm? Oo, tama ka. Ini-enjoy ko pa ang pagiging single ko. Ako naman ngayon ang magpapakilala ng babae kay kuya. Naku! Kung yun yung maganda at titulada kong hipag, hindi nagustuhan ni Kuya Yun pa kanyang papakilala mo. Ate, iba yung office mate kong yun. Oh. Maganda talaga yun. Mainhin at mabait pa. Bakit hindi mo nagustuhan? Hindi naman dahil maganda, magugustuhan ko na. Isa pa, kasing edad siya ni kuya. Alam mo, Eddie, naisip ko lang. Bakit kaya parang ayaw mag-asawa ni Kuya? Wala din siyang girlfriend. Baka naman si Rich ang gusto niya. At hindi lang siya makapagtapat. Dahil nga mag-best friend sila. Hindi ako makapaniwala na nakita kita ngayon, Rogen. Kasi naman, 13 years tayong hindi nagkita. Oo nga. Ibang-iba ka na ngayon. Ha? Asensado na talaga. Hindi tulad ko. Hindi nakatapos sa kurso ko. Rogen, sabi ni Eddie, may problema ka raw na gustong ilapit sa akin? Meron nga. At kung matutulungan mo ko, tatanungin kong malaking utang na loob sa'yo. Rogen? Ipagtatapat ko sa'yo ang lahat, Aaron. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan ang mga binabasa ko. Parang ayaw pumasok sa isip ko. Si Rogen, siyang pumapasok sa isip ko. Ang simpatiko niyang mukha. Magandang katawan. Sabi niya, hawakan ko lang ang kaso niya at papayag siyang maging kami. Rogen. Sa mga iniaalok niya sa'yo, iniaalok niya sa'yo ang sarili niya. Para ipagtanggol mo siya kahit may kasalanan siya. Abogado ka ba ng bayan? O abogado ng sarili mong laman? Hello, Atty. Aaron. Mali ang ibig niya. Idadamay pa niya ako sa kasalanan niya. Aaron. Narito ko na pala, Rich. Oo, kanina pa. Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ba sa mga kliyente mo? Baka may maitulong ako. Wala, Rich. Pero ako ang may problema. At hindi ko alam kung maunawaan mo ko kapag nalaman mo. Aaron? Baka kasi kapag sinabi ko, magbagong tingin mo sa akin. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka. Sabihin mo sa akin, ano ang gumugulo? Gusto pa ba dalang kita ng pagkain dito sa silid mo? Huwag na po, Nay. Pupunta na lang ako sa kusina kapag nagutom ako. Ay, pero hindi ka sumabay maghapunan sa amin. Teka, may problema ba? Actually, naipagtapat ko na po ito kay Rich. Mabuti pa pala yung best friend mo. Alam na ang problema mo. Pero ako nanay mo, walang kaalam-alam. Siguro nga ho,
kailangan ipagtapat ko rin ito sa inyo para gumaan ang damdamin ko. Oh, ano ba yun, anak? Nagkita na po kami ni Rogen, Nay. Tinawagan niya ako at nagkausap po kami. Naalaman ko na may kaso siya. Anong kaso? Nalustay niyang malaking halaga sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hirap siyang kumuha ngayon ng abogado at pati misis niya galit sa kanya. At ibig niyang kunin ka, ganon. Opo. Sabi po niya, pumayag lang daw po ako. Papayag din siyang maging kami. Ano? Abang Diyos ko! Walang hiya pala siya. Ano palagay niya sa'yo? Binabae? Yun pong totoo, Nay. Ha? Isa akong lalaki na may pusong babae. At siya rin dahilan kaya wala pa akong nobya hanggang ngayon. Meron! Sorry po. Inilihim ko sa inyo lahat dahil sinikap kong labanan ito. Lalo na nung lumayo sa akin si Roger. Bakit ka nga pala nilayuan ng taong yun? May isang pagkakataon noon na nag-inuman kami. Nalasing ho kami. At nang tulog na siya, niyakap ko at hinalikan. Ano? Pero nagising ho siya. Nagalit sa akin. Doon niya nalamang bakla ako. Yun pong dahilan ng paglayo niya sa akin. At ngayong isa ka ng abogado at nangangailangan siya ng serbisyong legal, siya naman ang tumutukso sa'yo. Nasasaktan po ako dahil mababang tingin niya sa akin. Naisip ko rin, siguro kung hindi umiral noon ang damdamin ko sa kanya, hindi sana ganito. Anak, manindigan ka sa tama. Ipakita mo sa kanya na kahit nakagawa ka ng pagkakamali nung araw, hindi mo ibinuhay yun. At ikaw ay nasa panig ng katarungan. Siguro naman, Aaron, nakapag-isip ka na. Oh, Rogen. Handa ka nang tanggapin ang alok ko? I'm sorry. Hindi ko matatanggap. Ano? Narinig mo sinabi ko. Humanap ka na lang ng ibang abogado. Bakit? May karelasyon ka na? Kaya ayaw mong tanggapin ang alok ko? Wala akong karelasyon. Oo, nakagawa ako ng pagkakamali sa'yo noon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagbago. Oh. Rogen, abogado na ako ngayon. At tungkulin ko na tumulong sa pagpapatupad ng katarungan sa bansa. At yun ang mahalaga sa akin. Masayang-masaya ako at hindi mo tinanggap ang alok ni Rogen. Dahil naniniwala ako na ang katarungan ay dapat makamit ng naaapi. Inamin niya na nagkasala siya sa kanilang kumpanya. Kaya dapat lang niyang panagutan yon. Kahit naman abogado ko, may karapatan pa rin akong tanggihan ng isang kliyente. Lalo na at siyang nagkasala. Isa pa, inalok niya sa akin ang kanyang sarili. Kapalit ng paghahawak ko sa kaso niya. Mali yun. Kaya hindi ko tinanggap. Ginawa niya yon dahil alam niya na may pusong babae ka. Tama ka. At noon ay gusto ko siya. Noon? Ibig sabihin, hindi na ngayon? Kahit kami mga may pusong babae, ay marunong ding ma-turn off, Rich.
Alam mo, napakasaya ko dahil sa sinabi mo. Kasi may pag-asa na ako uli na magustuhan mo. Rich, Oo, Aaron. Noon pa, mahal na kita. Kaya nga hindi ako nag-aasawa dahil ikaw ang hinihintay ko. kahit closet queen ako, Nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. May prinsipyo at paninindigan. nilalang ako ng Diyos na lalaki. Ibig sabihin, nais nang yun ang maging kalagayan ko. At yun ang gusto kong sundin. Kaya para sa akin, isa kang king. You are the king of my heart. At ikaw ang gusto kong maging ama ng aking magiging anak. Years na kami kasal ni Rich. 3 na ang aming anak. At masasabi kong ganap na nga akong nakalaya sa aking pagiging pusong babae. Dahil siya na ang reyna ng aking puso. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil tinulungan niya akong panindigan ang aking pinaniniwalaan. At salamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin si Rich. Ako po si Aaron at ito ang aking buhay. Hindi niya pababayaan ang nilalang na nais sumunod sa kanyang kalooban. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, James Quanton, Susan Robles, Junel Benamin, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Avon. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalaga at kung paano niya natutuhan na higit na mas mahalaga ang kagandahang loob kaysa sa pisikal na kaanyuan ng isang tao. Siya ay si Anika. Anika ang pangalan ko. Pero ni minsan, hindi ako tinawag ng mga nakakakilala sa akin sa totoo kong pangalan. Dahil ang tawag nila sa akin ay Pango. Kaya mula nang nag-aaral pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko na pagdating ng panahon, magpapa-nose job ako at ipakikita ko sa kanila na higit akong maganda kaysa sa kanila. Ano sa tingin mo, Hana? Maganda pa itong bago kong glasses? Hoy, mahal to ah. This is what you call transition glasses. Umiitim ito kapag mainit. Parang nagiging shades. Tapos may anti-blue light din to para maprotektahan ang eyes natin from the radiation. Okay. Maganda. Gusto ko rin yan. Dapat pinalagyan mo ng tali, Anika. Ano? Sabi ko, dapat pinalagyan mo ng tali ang salamin mo. Bakit? Para hindi malaglag. Kasi wala kang nose bridge, oh. Uy, Bal, ano ba? At least, ako, nose bridge lang ang problema ko. Eh, ikaw, ang baho ng hininga mo. Ew! Ang may imburnal. Ano sinabi mo? Oo, huwag ka nang kumibo kaya, no? Totoo naman yung sinabi ko eh. Tama na kayong dalawa. Magsisimula na naman kayo eh. Talo niyo pa yung mga teenager kung mag-ukrayan. Umilas nga kayong profesional. Nasa trabaho tayo eh. Ha? Mga disente naman kayong tao. Wow! Akala mo naman kung sinong napaka-prim and proper mo. Pero pwede mo pang ibalik yan sa paggawa ng salamin, Anika. Para naman huwag malaglag.
Sayang yan. Val, ano ka ba? Di ka ba titigil? Oo na. Alam mo, umanda ka sa akin, Bal, ha? Kapag naipaayos ko tong ilong ko, talagang huyo ka sa akin. Ha? Yan! Nakapaghulog na ako sa savings account ko. Konting-konti na lang, makakapagpaayos na ako ng ilong ko. Anika? Ma, bakit? Juan, may pera ka ba dyan? Ho? Bakit? Hira muna ako. Yun naman ay kung may pera ka lang. Bakit nga po? Pambili ng gamot ang kuya mo. Minsan kasi, sumasakit pa rin yung binti niya pagkatapos siyang operahan. Bakit? Yung asawa niya? Alam mo naman, marami pang ibang pinagkakagastusan ng mag-asawa. Yung 3 nilang anak, nag-aaral na. Kaya to the rescue ka na naman. Ay, naku. Tulungan na muna natin sila. Kasi na maaksidente sa motor ang kuya mo. Napakarami nilang ginastos sa ospital. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabangon. Bakit? Kasalanan ba natin nagkaganyan si kuya? Siyang hindi nag-iingat eh. Kung magpatakbo kasi ng sasakyan, palaging harurot. Anika, hindi naman ginusto ng kuya mo ang nangyaring aksidenteng yun. Wala akong pera, ma. Ay, Manghiram na lang kayo sa iba. siya. Sige. Tutulong ako sa iba, tapos sarili ko. Hindi ko matulungan. Ako, bago kayo. Sarili ko muna. Kumusta? Magaling ka na ba? Baka naman you need more rest pa. Oo, ayos na ako, Anika. Na-miss ka namin dito sa office. Gusto mo sabay na tayo mag-lunch mamaya? Ayos lang naman. Sabay din kami ni Bal eh. Sama ka na lang sa amin. Ay, sige, huwag na. Kami na lang ni Hana ang kakain together. Ay, siya nga pala. If you need help sa mga backlogs mo sa trabaho, nandito lang ako. And I'm willing to help. Sige. Salamat, Anika, ha? You're welcome in advance. Sorry ho. Walang iya ka, waitress ka. Hindi ka ba marunong mag-ingat, ha? May trabaho pa ako from 1 to 5 p.m. Anong gusto mo mangyari? Pumasok ako sa opisina na ganito ay tsura? Tingnan mo! Yung kulay puti kang blouse, kulay brown na dahil sa kape! Hindi na ako nagpipigil, baka kanina pa kita sa bulutan eh! Anika, tama na yan. Hindi naman kasi niya sinasadya. Ang sabihin mo, tatanga-tanga yan! Waitress ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos sa trabaho mo? Tama na. Halika na. Oh, ano nangyari? UNC? Nandito rin pala kayo? Anika, Ay, naku, nakakainis! natapunan ka ng kape? Oo! Paano tatanga-tanga kasi yung waitress na yan? Uy, konti lang naman Matutuyo rin yan, mamaya. Buti nga, kape lang eh. Hindi sabaw na malansa. Masyado mo naman pinalalaki yung problema. Pwede ba tumigil ka? Hindi ka kasali sa usapan, ha? Sabi nga, Jeff! Ay, nako. Alam mo kung anong pangit kay Anika? Ha? Hindi naman talaga ilong niya eh. Kundi ang ugali. Anika, Oh, bakit kuya? Kung manghihiram ka ng pera, wala akong ipapahiram sa'yo, ha? hindi. May pakikiusap sana ako sa iyo eh. Ano yun? Magpapacheck up kasi ako bukas. Sasamahan ako ng ate mo.
Total, Sabado naman, baka pwedeng ikaw munang magbantay sa mga pamangkin mo. Ayoko. Anika, Ang kukulit ng mga anak mo, kuya. At saka tiyak, pipila kayo sa klinik. Baka abutin na naman kayo ng hapon. Rest day ko bukas. At gusto ko mag-rest. Ayoko ma-stress. Ako na lang, Ronel. Ayan naman pala ang Wonder Lola eh. Maiwan na kita, kuya. May lakad pa ako. Ronel, ma, pagpasensyahan mo na ang kapatid mo, ha? mula nung bata pa siya, hindi na nagbago si Anika. Kapag ayaw niya, ayaw niya. Kapag gusto niya, gusto niya. Ewan ko ba kung bakit ganyan siya? Parang wala man lang malasakit sa ibang tao. Siguro ho dahil sa mga pangungutyang naranasan niya noon. Bata pa lang, tampulan na siya ng tukso. Madalas tinatawag siyang ampon kasi ibang mukha niya sa amin eh. Naging manhid siya para protektahan ang sarili niya sa mga masasakit na salitang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Pero nawala naman siya ng pagpapahalaga sa mga taong tanggap siya. Kahit sino man siya at anuman ang kanyang itsura. Anong sabi mo, Anika? Sabi ko, I have saved enough money. Kaya magpapayos na ako ng ilong ko. Nag-file na ako ng leave. Ganon? Oh, Okay. bakit parang hindi ka man lang excited for me, girl? Okay lang ba sa'yo kung magiging honest ako? Oo naman. Bakit? Ano ba gusto mo sabihin? Alam mo, nung first time kitang nakita, ang first impression ko sa'yo, matalino at dissenting tao. Ay, totoo naman. Di ko napansin na may problema yung ilong mo eh. Kahit na nung matagal na tayo magkasama, hindi ko nakikita na ang ilong mo bilang kapintasan. Kasi naman, mababa ang standard mo sa beauty, girl. Nung tumatagal at lalo na kitang nakikilala, alam mo kung anong na-realize ko? Masyado ka nakatutok sa physical mong itsura. Kaya hindi mo nakikita, nagiging pangit ka na. Dahil sa pag-uugali mo, sa pakikitungo mo sa ibang tao, sa pagsasalita mo. Hana? Kahit na hindi ka magpa-nose job, maganda ka. At mas gaganda ka kung magiging sensitibo ka sa mga binibitiwan mo salita at sa pakikibagay mo sa ibang tao. Kaya kung ako sa'yo, yung libo-libo mong naipon para sa pagpapagawa ng ilong mo, gamitin mo na lang sa mas makabuluhang bagay at ang pag-aksayahan mo ng panahon, ang pagsasaayos ng relasyon mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Yun ang mas mahalaga, Anika. Ang katawan natin, kapag tayo namatay, kahit gaano pa kaganda, uuurin lang naman. Pero ang ugali natin, ang mga nagawa at nasabi natin sa kapwa, yun ang habang buhay na titimo sa kanilang puso at alaala. Anika, kanina ka pa dyan nakatulala. Malamig na ang pagkain mo, hoy. Nilalangaw na yung kape mo. Ma, Bakit? pangit ba ako? Ano? Sabi ng mga kaklase ko noon, ang pangit-pangit ko raw. Kaya wala ako ibang pangarap noon, kundi ang maging maganda. Walang ina magsasabing pangit ang kanyang anak. Para sa amin, ang lahat ng sanggol na aming iniluwal ay maganda. Dahil biyaya sila ng Panginoon. Pangit ba ugali ko, Ma? Anika, Kung ang ugali ko ang pagbabasehan, magiging proud ba kayo sa akin? Hindi nyo na kailangan sumagot. Buntong hininga mo pa lang, alam ko na ang ibig niyong sabihin. anak, ito lang ang tatandaan mo.
Mahal at tanggap ka namin ng mga kapatid mo. Lalo na ng Kuya Ronel mo. Mahalaga ka sa amin, Anika. Ano to? Bagong sofa at bagong TV? Ayos ba, kuya? Akala ko sa ibang bahay ako nakapasok eh. Gula-gulanit na yung sofa natin, kaya sabi ko, mas mabuti pa bumili na ng bago. Ayos. Makakapanood na ako ng basketball. Matagal na palang sira yung TV natin eh. Hindi kayo nagsasabi sa akin. Plano sana naming maghahati ni Mama para makabili eh. Mula ngayon, kapag may problema dito sa bahay, sabihin niyo na lang sa akin, kuya. Baka makatulong ako. Ha? Ay, siya nga pala, oh. Eto, konting halaga lang yan. Ha? Gamitin mo na yan sa susunod mong check-up. Naku. Kumusta na nga pala yung binti mo? Makakalakad ka pa rin ba ulit? Kailangan lang ng therapy. Salamat dito, Anika. Malaking tulong ito. Kuya, pasensya ka na ha. Mula ngayon, susubukan kong mas maging mabuting tao. Alam kong mahirap, pero alam ko, kaya ko. Dahil naririyan kayo. Hindi bigla ang pagbabago ang nangyari. Dahan-dahan, paunti-unti. Hanggang sa mas naging aware na ako sa ugali ko at sa perception ng ibang tao sa akin. From selfish, sinusubukan ko na ngayon maging selfless. Tama si Hana. Hindi ang panglabas na kaanyuan ang problema ko, kundi ang aking pag-uugali. Ang itsura natin, maaaring maremedyohan, pero kapag hinayaan natin maging masama tayong tao, mahirap nang magbago, unless sisikapin mo talagang magbago. Ako po si Anika, at ito ang aking buhay. Ang tunay na kagandahan ay nakikita sa kung gaano kabusilak ang puso ng isang tao. Pakarigsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, James Quaton, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Anika. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Puyar. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na naharap sa mga paghihirap ng loob na nagdulot sa kanya ng pagdurusa at kalungkutan. Siya ay si Helen. Nabibilang kaming mag-anak sa mga pamilyang walang kasiguruhan ng buhay at palaging sinusubok ng krisis ang kahirapan. Naitatawid lamang namin ang buhay sa pamamagitan ng pagiging construction worker ng aking asawa na si Celo at ng aming panganay na si Edwin. Masakit mang aminin, refleksyon ng sitwasyon namin ng magkasamang paghihirap at mga agam-agam dahil sa kawalan ng katiyakan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. O, ayan na, Celo, ha? Nandito ng lahat sa plastic bag na pula yung mga baon niya ni Edwin. Tinapang galunggong tsaka itlog na maalat. Yun ang ulam niyo. Dinagdagan ko na rin ng kanin para meron kayong pang merienda mamaya. Ang tanong, si Edwin ba nakagayak na? Ay, Tapos na magporma kahapon ng mga bakal. Kaya kailangan maaga kami ngayon sa site dahil araw naman ang buhos ngayon. o teka sandali, kakatukin ko doon sa banyo para mag-apura na rin. Huwag na kamo masyadong pakalinisin pa ang katawan dahil tiyak na daig pa namin na naligo na semento mamaya. Saka kahit butas-butas na kamiseta, yun na lang kamo isuot niya. Oo, sabihin ko. Edwin,
Arlene. Mukhang ang aga niyo nagsipasok ngayon sa site, ah. Oo, araw kasi ng buhos ngayon eh. Saka nataon pang Sabado. Araw rin ng sweldo. Ganun ba? Ay, siya nga pala. Naglaga ako ng saging na saba. Uy. Ito, sa inyo ni Mang Selo ang 5 piraso. Para may pangmeryenda kayo mamaya. Nagabala ka pa, Arlene. Ikaw nga itong kailangan lagi may pagkain dahil nga buntis ka eh. Dinagdagan ko talaga yung nilaga ko para mabigyan ko kayo ni Mang Selo. Para nga kako, hindi na kayo bumili ng merienda sa labas. Oo nga. Sige, hindi ko natatanggihan ang mga ito. Pero salamat ha. Saka sa ulitin. Biro lang. Pero ang gusto ko talagang sabihin, palagi kang mag-iingat para dyan sa dinadala mo. Ha? Salamat sa pag-aalala, Edwin. Maraming salamat. Oy, Lottie, bukas linggo, maaga kang gumising para maaga rin tayong makapamili ng kropek na ire-repack natin. Pandagdag dito sa mga panindang ilalako natin sa terminal ng bus. Mag-repack na rin po tayo ng mani at cornic, Nay. Total, nag-iikot na rin lang tayo sa buong terminal. Dagdagan na natin yung paninda natin. Pwede rin. Babawas tayo sa sweldo ng kuya mo para papuhunan natin. Yung sweldo nga kasi ng tatay mo nakalaan na yon sa maraming gastusin dito sa bahay. Na kinukulang pa nga, madalas. Naku! Abed, bakit? Anong nangyari? Yung isang timbang halo ng semento. Umid ka sa pagkakasabit sa kable, Edwin. At saktong sa kanya talayuan ni Mang Selo babagsak. Ano? Naku pala, Eko. Hindi niya naisabit ang maayos yung timbang may labang semento sa kable. Kaya umid ka habang hinahaltak pataas. Teka, bababa ako. Ha? Huwag naman sana may mangyari sa tatay ko. Huwag naman po sana, Diyos ko. Edwin, ngayong patay ng tatay mo, ikaw na maghahanap buhay para sa amin ni Lottie. Kanino pa ba naman kami aasa ng kapatid mo kundi sa'yo na? Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko yan sa inyo. Mabuti naman. Ikaw ang panganay. Kaya dapat lang na ikaw yung sumalo sa mga obligasyong naiwan ng tatay mo dahil tungkulin mo yun. Abet, kumusta naman si Edwin pagkalibing ni Mang Selo? Luluksa pa rin. Kasama ng nanay at kapatid niya, Alin. Nag-aalala rin kasi ako sa kanya. Hindi pa rin kasi siya sumasagot sa mga text ko. Pagkatapos daw ng pasyam na araw ni Mang Selo, saka lang siya papasok sa trabaho. Hysterical pa rin kasi si Alin Helen Kaya kailangan muna niyang bantayan. Lottie, Nay, isang linggo nang hindi umuwi ang Kuya Edwin mo Palagi ba yung nag-overtime? At doon na siya natutulog sa barracks nila sa construction site. doon na po sa kubo ni Arlene na malapit lang sa trabaho nila umuuwi paggabi si Kuya, Nay. Ano? Sinong Arlene? Yung nabuntis ng kung sinong trabahador sa ginagawang building na yon? Opo, Nay, siya nga po. Bakit alam mo pala? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? May mga bagay bang nangyayari sa bahay na to? At hindi ko na dapat malaman, ha? Ha? Nanay mo ako! Bakit ginagawa mo ako tanga? Ha? Eto, Edwin, may dala ko litsong manok para sa ulam natin ngayong gabi. nako tamang-tama ang dating mo. Luto na nga tong sinaing. Ay, ilapag mo na lang dyan sa mesa yung dala mo. At sige. sasantok lang ako ng kanin. Ako nang bahalang maghain. Aba, bakit biglang may nagbukas ng pinto? Ikaw? Sino yan? Hoy, bakit bigla ka nalang pumasok dito sa kubo namin ni Arlene? Ako ang dapat magtanong kung ano ginagawa mo rito. Ha? Kubo namin, ng syota ko. Sa anong so? Pero bago mo ako sagutin, bubuktasin ko yung dibdib mo!
Mabuting tao si Edwin! Wag! Bakit ganon, Diyos ko? Bakit kinukuha mo sa akin ang mga taong dapat nakatuwang ko sa pamumuha? Una si Celo. Ngayon naman si Edwin. Bakit? Aling Helen, nakikiramay ho ako sa nangyari kay Edwin. Ikaw! Gusto ko lang po sanang bumulong ng pasasalamat kay Edwin sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito dahil ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Edwin. Ang pagiging mapaghangad mo, yon ang dahilan kaya pinatay ang anak ko ng lalaki mo! Nagkakamali ho kayo, Aling Helen. Namaliwala kayo't sa hindi. Minahal ko si Edwin. Minahal ko ang inyong anak dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Sinungaling ka! Sinadya mong akitin si Edwin para may bubuhay sa'yo ng sanggol na dinadala mo. Nakipagharimunan ka na rin sa buhay. Inagaw mo sa akin ang anak ko! Inagaw mo ang kahit sa isang tao pinag-uugutan ko ng pag-asa. Ang ang paniniwala niyo. Wala na ho ako magagawa. Pero sana hayaan niyo naman ako makalapit sa kabakong ni Edwin. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Marami akong gustong ipagpasalamat sa kanya. Umalis ka na. Umalis ka na. Bago pa magdilim ang isip ko, baka ano pang magawa ko sa'yo. Hindi ka nararapat sa burol ng anak ko. Dahil hanggat nakikita kita, lalo mo lang dinadagdagan ang pagdadalamati ko sa kanya pagkamatay. Muti! May babalita ako sa inyo ni Aling Helen. Ano yan, Kuya Albert? Napatay rin pala ng mga pulis yung lalaking pumatay sa kuya mo nang gawin niya ang krimen sa kubo ni Alin. Totoo ba, Kuya Albert? Oo! Pinahinto raw ng mga pulis sa highway para sa isang inspeksyon. Pero sa halip, inundayan daw lang saksakan isang pulis Saka pinatakbo pa ng kabilis sa dalang motorsiklo. At dahil nalagay sa alangan nilang buhay ng mga otoridad, ngayon, pinalila nila lang abutan sa isang palikong bahagi ng highway. Yun na nga, nakuha sa kanya ang matalas na ipinampatay niya sa kuya mo. Kahit pa paano, bago ilibing si Kuya, nabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Tama ka sa sinabi mo. Wala na tayong magagawa, Alin. Dahil patay na yung mga taong mahal natin. Pero tayong mga buhay pa, meron tayong magagawa. Para sa ating mga sarili. Ako, hindi ko makakalimutan ang pagpapahalagang ipinagdama sa akin ni Edwin. Muli ako magsisimula kasama ang batang isisilang ko sa pamamagitan ng kanyang magagandang alaala. Kung wala mang katapusan ang mga kirot na hatid ng kanilang pagkawala, kailangan ko pa rin harapin ang pangungulila sa bawat araw. Alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, pagkakalooban ako ng Diyos, nagtibay ng loob para muling harapin ang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko alam
kung hanggang kailan matatapos ang nararamdaman kong kalungkutan. Dahil dama ko pa rin ang sakit sa pagkawala ni Nacelo at Edwin, na sa paglipas man ng mga buwan at taon, parang kahapon lang nangyari. Pero ang napatunayan ko sa lahat ng ito, malaking bagay ang pagtawag sa Diyos upang malampasan ang mga hinanakit at muling magplano para sa hinaharap. Kasama na rin namin si Arlene at ang kanyang 1 taong gulang na anak sa naging sama-sama naming pagharap sa mundo. Ako si Helen at ito ang aking buhay. Pinakadakila sa lahat ng kabutihan ang paglingap sa kapwa. Bagamat nagkukulang ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang dakilang layuning ito na pundasyon ng pagkakaunawaan ng bawat tao. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi at Rosana Villegas sa papel na Helen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.